Okay, magandang gabi sa ating lahat sa GC na ito, mga classmates, sa ating kaibigan, classmates kay Pare Eson sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Condolence pare, sana laksan mo yung loob mo. Sometimes talaga may mga bagay na hindi natin maintindihan na nangyayari sa buhay natin, pero still ang Panginoon, ang kamay ng Panginoon ay naniniwala ako na nakahawak sa sitwasyon na meron tayo at sa'yo din sa mga oras na ito. Ang purpose ng pag-record ko ng video na ito ay sana ang salita ng Panginoon ay maging kalakasan at kaaliwan sa iyo sa mga oras na ito. Alam ko na hindi madali yung pagdadaanan, lalo na umpisa sa mga araw na ito at sa mga susunod. Kaya sana itong salita ng Panginoon na ibabahagi ko ay maging kaaliwan at kalakasan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ay manggagaling sa unang Thessalonica 4:13 to 18. Ang sabi ng Word of God sa bagay na ito ay yung verse 13, sabi niya, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa." Minsan kasi yung mga pagkakataon na lalo na pagka may nawawala tayong mahal sa buhay ay parang game over na ang buhay. Pero sa isang Kristiyano na alam ko naman na ikaw pare ay alam ko na ikaw ay mananampalataya din, hindi game over ang buhay, lalo na pagka dumadating tayo sa ganitong mga pagkakataon. Mayroong pag-asa sa Panginoon at ito nga yung sabi niya sa kanyang salita. Ang mga mananampalataya ay muling makakasama sa mga namatay na mahal sa buhay. In verse 14 kasi ng 1 Thessalonians 4 verse 14, sabi niya dito, "Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya." Ito yung isang maganda rin na katotohanan na lahat daw ng naniniwala, lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay merong muling pagkabuhay. Sabi niya, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Yung the word sumasampalataya. Kapag ang isang tao, lalo na yung mga mahal natin sa buhay na alam natin na may pagkakilala sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, mayroong pag-asa ng muling pagkabuhay dahil na-meet nila yung requirements o yung kinakailangan para sa muling pagkabuhay. Yun ay ang sumampalataya sa ating Panginoon. At in verse 16 ng 1 Thessalonians 4, ang sabi niya, "Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna." There is a resurrection pagdating ng taktang panahon na yun na gagawin ng ating Panginoon. Merong pagkabuhay ng maguli sa mga Kristiyano. Kaya nga yung isang kwento na naalala ko, meron daw isang tao na malapit ng mamatay. Pinatawag niya yung mga anak niya. At dun sa higaan na yon ng marahil naghihingalo siya, ang sabi niya dun sa mga anak niya or anak niya na hindi Kristiyano, "Goodbye." At dun sa mga Kristiyano, ang sabi lang niya ay "good night." Kasi naniniwala siya na sa pagkabuhay ng maguli, ang mga Kristiyano ay
magsasama-sama or may pagkakataon na magkita-kita pang muli dahil na-meet nila yung requirements, sumampalataya, nag-alay ng buhay sa Panginoong Hesus. Merong pagkikita-kita. Ngunit sa anak niya na hindi Kristiyano, goodbye yung sinabi niya kasi alam niya na hindi talaga sila magkikita dahil marahil ay magkaiba sila ng pupuntahan sa kabilang buhay. In verse 17 ng 1 Thessalonians 4, sabi niya, Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salbungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito yung isang pinaka maganda rin na encouragement sa atin. There is a great reunion pagdating ng takdang oras na kung tayo man may mga namatay na o may mga namayapa na loved ones at sila ay mga Kristiyano, sabi sila yung unang bubuhayin and then tayo namang mga aabutan na buhay pa and then ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salbungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito yung isang encouragement din sa atin na tayong mga Kristiyano ay mayroong pag-asa pagdating ng takdang araw na isinagawa na ng Panginoon ang bagay na ito. Kaya nga sabi din sa verse 18 ng 1 Thessalonians 4, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito yung isang bagay din na magsisilbing gasolina para magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil naniniwala tayo na balang araw ay may muling pagkikita-kita sa mga anak ng Diyos. Kung namatay man siya bago dumating ang Panginoon or buhay man siya bago dumating ang Panginoon, there is a great reunion pagdating ng takdang araw. Kaya nga alam ko hindi ko kayang ipaliwanag yung nararamdaman mo sa ngayon, marahil napakasakit niyan, pero sana harapin natin yung kalungkutan ng may pag-asa dahil maliwanag yung salita ng Panginoon na may resurrection sa mga taong nananalig sa ating Panginoong Hesus at makakasama natin muli yung ating mga mahal sa buhay pagdating ng tamang panahon o takdang oras na isasagawa ng Panginoon ang bagay na ito, ang great reunion sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sana sa buhay natin huwag tayong mawalan nawa ng pag-asa na kung sakali man dumating yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin, magkaroon pa rin tayo mamuhay pa rin tayo ng may eternal focus na iset natin yung kaisipan natin na one day pagbalik ng Panginoon ay mayroong pagsasama-sama. Patuloy pa rin tayong magsikap na nakatuon yung ating paningin sa mga makalangit na bagay para pagdating ng araw yung mga loved ones natin na nananalig sa Panginoon, makasama natin sila sa muling pagkikita-kita. Mamuhay tayo ng nakatuon sa ating Panginoon. Sabi niya dun sa 2 Corinthians 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na nakikita. Kaya sana pare ay tulungan ka ng Panginoon. Pinag-pray kita kanina sa prayer meeting at sa prayer list ko sinama rin kita. Kaya sana huwag tayong mawawala ng pag-asa. Patuloy pa rin tayo na manalig sa Panginoon at patuloy na pagsikapan natin yung ating pananampalataya para one day lumayo man sa ngayon ang ating mahal sa buhay, na mayapa man siya, pero dadating ang araw ay
asahan natin. Umasa tayo sa pangako ng Panginoon na merong muling pagkikita-kita sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya God bless sa'yo pare. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong mahal sa buhay. Sana pare, laksan mo yung loob mo. God bless sa'yo at sana yung comfort ng Panginoon, lalo na din sa mga anak mo, ay tulungan kayo ng Panginoon. God bless muli at condolence pare. Glory to God.